Mr. Romantico. Magandang umaga po mga kilo naming tagisbaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Dear Mr. Romantico, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Angel, Tubong Tarlac City. Laki ako sa isang pamilyang isang kahig, isang tuka. Sa sobrang hirap, 1 hanggang 2 beses lang kami nakakakain sa isang araw. Wala rin kami kuryente at tubig at sira-sira ang aming barong-barong. Kaya sa edad na 17 ay naghanap buhay na ako sa syudad. At dahil sa kagustuhan kong kumita ng malaki, ay naengganyo akong maging isang guest relations officer na kinalaunan ay napunta sa pagbebenta ng laman. Dito ka na. Ay! Hi, boys! Pwede ba kaming jumoin sa kasiyahan niyo? Of course! Tara, join kayo sa amin. Okay! Thank you, Mr. Pogi! Ay, totoo naman Pogi siya eh. Oy! At dahil dyan, sa akin ka ngayon. Liga! Liga! So, anong name mo, Pogi? Rob, ikaw. Angel. Uy, ganda naman ang pangalan mo. Bagay sa'yo. Teka, ilan taong ka na ba? Baka naman makakasuhan ako ng child abuse kasi mukha ka pa ng teenager, ha? Huwag ka mag-alala. 18 na ako. Sure ka? Sure na sure. So, anong gusto mong gawin natin ngayong gabi, Rob? Ma, eto na po yung kinita ko sa trabaho kanina. Ay, salamat anak. Pandagdag ko rin to sa pamili ng pagkain natin. Pero, nagtataka lang ako. Ano ba talaga ang trabaho mo? Parating gabi eh. Di ba, Ma? Sabi ko po sa inyo, nagtatrabaho ako doon sa Angela's Burger, doon sa kabilang barangay. Doon po ako nilagay sa night shift. Mas maraming customers pag gabi. Ganon? Opo. Ay, swerte ka dyan sa trabaho mo. Eh, kasi malaki sinasahod mo. Pinakamababang bigay mo sa akin kada araw, 500 piso. Eh, ganun po talaga pag sinuswerte ka. Nako anak, ipagpasalamat mo yan sa Diyos. Kasi may trabaho kang marangal. Opo, Ma. Ay, buti naman sinamahan mo ako mamalengke ngayon. Ayos lang po yun, Ma. Para makapag-bonding naman tayo kahit dito lang po sa palengke. Paano? Palaging abala ka sa trabaho. Ay, nakalimutan ko. Bibili pala ako ng puset para doon sa gagawin kong calamares. Gusto yun ng ate Ella mo eh. Ay, naku, nandun pa po sa dulo ng palengke yung nagtitinda ng mga seafoods. Oh, sige. Oh, dito ka lang ha. Ako na lang ang pupunta ron. Sige Kasi po. maputik doon sa lugar na yun eh. Nakatsinelas ka lang. Sige po, Ma. Sige, hintayin ko na lang po kayo dito. Sweetheart? Ay, sino ka? Oh, hindi mo na ba ako kilala? Ako to, si Rob. Huwag mo sabihin sa akin, nakakalimutan mo na agad ako. Oo. Natatandaan na kita. Mamaya, nasa beer house uli ako. Ano? Pwede ba kitang... alam mo na, Kasama ko mama ko ngayon eh. Iniwan lang niya ako saglit, pero babalik din yun agad. Eh di okay. Pakilala mo ako sa mama mo. Ano? Ano ka ba? Hindi pwede, no? Hindi niya alam na Uhupok ako sa gabi.
Ganun ba? Sayang naman kung ganun. Sige na, umalis ka na nga. Mamaya na lang tayo magkita. Okay, sige. Alis na ako. Bye, sweetheart. Muntik na ako dun Anak, nakabili na ako ng sariwang puset. Nga pala. Natanaw ko kanina may kausap kang lalaki. Sino ba yun, ha? Wala yun, ma. Kaibigan ko lang yun. Ganun ba? Opo. Tayo na. Umuwi na tayong dalawa. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi alam ng nanay ko na gano'n ang trabaho ko tuwing gabi. Bagamat aaminin ko na paminsan-minsan parang nagdududa na sa akin si mama dahil malaki ang binibigay kong pera sa kanya. Pero patuloy pa rin akong nagsinungaling sa tunay kong hanap buhay. Samantala, ginamit ko ng oportunidad ng trabaho ko para matulungan ko si mama na magtayo ng negosyo at sa pagbebenta ko ng aliw, unti-unting umahon ang aming pamilya. Talaga, Angel? Munti ka na mabuking ng mama mo dahil kay Rob? Hindi ko naman alam na nandun din pala siya sa palengke. Buti na lang talaga at naisipang iwan muna ako ni mama sa isang tabi para bumili ng pusit. Pero, naku, natanaw pa rin niya ako habang kausap ko si Rob. Kasi naman yung lalaking yun, yung lakas ang tama sa'yo. Pero friend, seryoso ha? Hindi pa rin ba alam ng mama mo na pokpok ka? Tagal mo na sa ganitong trabaho. 15 pa lang ako, nagpapokpok na ako. Kasi, bata pa lang ako, nawala na yung virginity ko eh. Ay, kaloka. Ano yan, nymphomania kang peg? Ano yun, friend? Wala akong dalang dictionary ngayon eh, kaloka ka ha? Nymphomania. Yung sobrang hilig ng babae sa ano? Sa sex. Hindi naman ako ganon, na sobrang hilig. Ano lang, sapat lang, ganon. Ganon. Hi, Angel. Rob, ikaw pala, kanina ka pa dito? Kanina pa yan nandito to yata eh. O, tingnan mo, lasing na. Medyo naparami lang ng inom. Huh? Yung mga katropa ko kasi doon, ayaw kong tigilan. Hanggat di ako nakakatatlong bote ng kabayo. Wow! 3 kabayo? Heavy! Ano? Pwede naman kita masolo. Total, good pair ka naman at saka pogi. Okay, tara na nga. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Mabilis. Agad-agad. Babagong ka na, Angel? Siyempre, kailangan ko nang umuwi. Alas 5 ng madaling araw ang palagi kong uwi sa bahay eh. Okay. Saan bayad ko sa'yo? Yan! Yan ang gusto ko sa'yo, Rob. Napakagalante mo. Ang sarap mo kasing magpaligaya eh. Palaging tumitirik yung mata ko. Loko, magbibihis na ako. Alam mo, gusto kita. Araw-gabi ikaw ang laman ng isip ko eh. Oh? Ewan ko pero parang in love na yata ako sa iyo eh. Seryoso? Hindi ba ako mukhang seryoso? Totoong sinasabi ko. Unang beses pa lang kita makita, tumibok na ang puso ko. Love at first sight, kumbaga. Hindi naman masama kung magiging boyfriend mo ako. May trabaho, single, mabait, galante. Kahit tumigil ka na sa pagbibenta ng laman. Kasi kaya naman kitang buhayin eh. Masusunod ang lahat ng gusto mo kung pipiliin mo kung mahalin. Ay, nako. Nagpo-propose ka ba? Oo, mahalin mo lang ako. At lahat ng klaseng ligaya, ibibigay ko sa'yo. Mr. Romantico. Mr. Romantico.
Romantiko. Sa totoo lang, hindi ko tipo si Rob. Kasi masyadong maangas at mayabang ang dating niya sa akin. Pero sa hindi malamang kadahilanan, dahil na rin siguro sa pagiging maginoo pero medyo bastos na personality niya, ay hindi ko namamalayan na unti-unti ko na siya nagugustuhan. At lalo na nung naging boyfriend ko na si Rob, ay mas nakilala ko po siya ng lubos. Sweet at romantiko ang boyfriend ko. At pinararamdam niya sa akin na mahalaga ako sa buhay niya. Angel, Ma, soft drinks ka muna, anak. Ito ang baso. salamat po, Ma. Ganda ng ngiti mo, ah. Parang ang saya ng anak ko ngayon. Bakit kaya? Kwento mo naman sa akin. Ay, Ma, huwag kayong magagalit, ha? Pero may aaminin po ako sa inyo. Ma, may boyfriend na po ako. Ha? Kailan pa? Ay, bakit hindi mo sinabi sa akin na meron ka ng boyfriend? Magdadalawang buwan na po kami. Pasensya na po kung hindi ko sinabi sa inyo. Kasi alam ko magagalit kayo pag sinabi ko sa inyo, Mi. Kahit na. Sana man lang, sinabi mo pa rin sa akin. Teka. Ano ba pangalan ng boyfriend mo? Tsaka taga saan? Rob po. Taga kabilang barangay lang po siya. Ang totoo po niyan, inaya na po niya ako mag-live-in. At pumayag po ako. Ano? Ilang buwan mo pa lamang siya nakikilala? Makikipag-living ka na? Mahal ko po si Ruby. At alam ko pong ganon din siya sa akin. Ma, sana payagan niyo po akong sumama na sa kanya. Ay, nakabuhay. Ano pa magagawa ko? Ay, di bahala ka. Basta ha, siguraduhin mo lang na tamang lalaki ang kakasamahin mo. O Angel, inom ka pa. Dali. Tama na tong pag-inom natin. Sweetheart, hindi pa naman tayo lasing ah. Pero makakasama sa katawan natin yung sobrang alak. Angel, alam ko kung hanggang saan ang kaya ko. Sabi, di ba? Huwag mo na ako masyadong pinakikialaman. Iinom ako hanggat gusto ko. Okay, fine. Sige na, di na ako makikialam sa Rob. Kaya lang naman kita pinababawalan eh. Concerned lang ako sa'yo. Basta tanda mo, kaya ko ang sarili ko. Kaya nga pala, meron nga pala ako na-score kina Totoy. Ano yun? Ito, Ay, teka. Rob, drugs ba yung hawak mo? oo. Gusto mo tumigil? Ay, hindi. Ayoko. Ikaw, kailan ka pa gumagamit niyan? Matagal na. Di pa tayo naglilibin eh. Bumabatak na ako. Sarap nito. Heaven. Bakit hindi mo sinabi sa akin na adik ka? Naku, nalaman ko lang na adik ka. Ano? Hindi mo ako sasagutin. Hindi ka pa natatakot sa ginagawa mo. Ba't naman ako matatakot? Okay lang sana yung bisyo mong alak. Pero droga, naman! Sisirain mo lang ang katawan mo dyan. Sweetheart, matagal na akong gumagamit nito, pero tingnan mo. May nangyari ba sa akin? Wala. Lalabas at lalabas din ang masamang epekto niyan sa katawan mo kapag madalas kang gumamit niyan. Pwede ba? Huwag mo naman sirain yung katawan mo sa droga. Teka nga muna. Pinangangaralan mo na naman ba ako? Ha? Oo, pinangangaralan kita. At karapatan ko yon kasi asawa mo ako. Asawa? Ha? Hindi pa tayo kasal? Ganun na rin yun.
Kasi nagli-live-in tayo. Hindi ako nagbibiro, Rob. Tigilan mo na yung paggamit ng droga. Ay, nako. Ang dami mong satsat. Ayaw mong paawat? O pues, bahala ka na sa buhay mo. Basta pinaalalahanan na kita. Ngayon, kung mapahama ka dahil dyan sa bisyo mo, huwag kang hihingi ng tulong sa akin. Mr. Romantico. Umiiyak ang aking puso. Dear Mr. Romantico, kahit na maraming kalokohan at kasamaang ginagawa si Rob, ay patuloy ko pa rin siyang minahal. Hinabaan ko na lamang ang aking pasensya at sinikap ko na dalhin siya sa tamang landas. Pero napakahirap, Mr. Romantico, dahil sa paglipas ng mga araw ay lalong lumalala ang pagiging makasarili ng aking boyfriend. Kailan may Rob? Kanina ka ba dyan sa labas? Oh, kanina pa ako naghihintay sa'yo. Heto nga tinubuan na nga ako ng mga ugat sa paa. Ay, sino ba kasi may sabi sa'yo na maghintay ka dyan? Bakit ngayon ka lang kasi umuwi? Saan ka paghaling, ha? Napainom lang ako kinakumpare. Nagaya kasi siya hindi naman ako makatanggi. Siyempre, alak na yun. Saan kayo naginuman? Sa beer house. Ba't mo masyadong matanong? Ano? Saan nga kayo naginuman? Sa beer house nga. Tapos may mga babae kayong tinable. Ay, naku naman, Angel. Tigilan mo ako. Masakit ang ulo ko, kaya huwag mo na sabayan. Wala akong pakialam kahit ano pa ang isipin mo. Basta tigilan mo na ako sa pagsiselos mo. Sige, bahala ka. Mambabae ka ulit. Ubusin mo yung pera natin dyan sa mga GRO na yan. Wow! Kung makapagsalita ka, parang hindi ka GRO Simula na mag-live-in tayo, tumigil na ako sa pagiging GRO. At saka hindi naman yan ang nakaraan ko pinag-uusapan natin yung pagtitable mo ng GRO. Ay nako, ewan ko sa'yo. O ayan yung bag ko, kunin mo yan dyan sa loob yung maraming t-shirt ko para malaban mo bukas. Naku na nga. No. Kakainis ka na talaga, Rob. Malapit na talaga ako mapungo sa'yo. Ay, nako. Teka nga, mabuksan nga itong bag niya. Baka may madiscovery ako. Nandito pa yung cellphone ng loko. Wala naman siguro masama kung busisiin ko to. Total, asawa niya naman ako. Sandali, ano to? May mga ka-text yung babae. Teka, sino to? Jamie? Ay, Diyos ko. May relasyon yata sila ng asawa ko. Angel! Oh, Ano na nga pala yung bag ko? Yung nakakalimutan. Ba't mo hawak yung cellphone ko? Huwag mo ang basahin yun. ano to, ha? Rob, ipaliwanag mo sa akin to ngayon din! Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Ano wala? Ano ibig sabihin nito, ha? Sino si Jamie? Karelasyon mo? Ha? Ano? Sige, sumagot ka! May relasyon man kami o wala, wala ka ng pakialam doon. Ayun ka! Ang lakas ng loob mo, saktan ako. Ha? Tama! Naghahanap ka ng away? Sige, pagbibigyan kita. Ha? Ha? Yan ang bagay sa'yo. Troublemaker ka Sama mo! Ginusto mo yan. Kaya yan ang binigay ko sa'yo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, palagi akong sinasaktan ni Rob sa tuwing nagtatalo kami. Bukod sa lantaran siyang nangangaliwa sa akin. Dahil doon, madalas umiiyak ang aking pusong nagdurusa. Pero ayoko may makakita
lalo na ang aking ina. Kaya hanggat makakaya ko, ay nagpipretend na lang ako sa aking pamilya at mga kaibigan na okay lang ako, kahit na deep inside ay hindi. Pero Mr. Romantico, dumating din ako sa puntong napupuno na rin ako sa pananakit sa akin ni Rob, physically and emotionally. Kaya napilitan na akong sabihin ito sa aking ina. Dahil kung kikimkimin ko pa ang aking pagdurusa, baka bigla na lamang akong bumigay. Ma, may problema po ako. Nag-away na naman kayo ng asawa mo. Sinaktan ka na naman niya. Ano ba yan? Gusto mo, lusubin ko na yung asawa mo eh. Naku ma, wag na po. Anong wag? Eh, sinasaktan ka na ng pisikal. Teka, saan ka ba niya sinaktan ha? Anong ginawa ng hayop na yun sa'yo? Hampasan lang po yung nangyari. Hampasan o suntukan? Huwag na kayo mag-alala. Hindi naman po grabe yung nangyari sa amin eh. Pumapayag ka kasi saktan ng asawa mo, kaya ayan, umaabuso. Wala nang respeto sa'yo. Hindi naman po ako pumapayag ma eh. Kaso ano? Natatakot ka, ganon. Ayaw ko lang po lumala yung away namin ni Rob. Angel, hindi magandang katwiran yan na para huwag lumala away nyo, papayag ka na saktan niya. Ano ka ba? Abay, huwag ka magpapaapi sa kanya. Lumabang ka naman. Lumalaban din naman po ako eh. Mahal mo pa ba si Rob? Opo. O siya? Mahal ka ba niya? Kung mahal ka talaga ng lalaking yon, hindi ka niya pagbubuhatan ng kamay. Sandali. Sandali nga, Angel. Ano ba talagang pinag-aawayan niyo ni Rob, ha? May iba siyang babae bukod sa akin. Hiwalayan mo na yung si Rob. Pinayagan kita makapaglibing sa lalaking yon dahil ang sabi mo, nagmamahalan kayong dalawa. Pero kung siya magiging dahilan para mapahama ka, abay teka, dapat ihiwalay na kita sa kanya ng mas maaga bago pa may mangyaring masama sa iyo. Ba't ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing? Kay Mama. Doon muna ako nagpalipas ng sama ng loob ko sa'yo. Sa bahay ng mama mo o nagpokpok ka na naman? Ano sabi mo? Rob! Matagal na ako tumigil sa pagpupokpok. Huminto ako sa ganun trabaho kasi nangako ka sa akin na bibigyan mo ako ng magandang buhay. Pero ano? Binigyan mo ba ako ng magandang buhay? Pumasok ka na nga sa loob. Ano naman ang pinag-usapan niyo ng mama mo? Nagsumbong ka sa kanya? Oo! Sinumbong ko yung mga pananakit mo sa akin. Para kung sakaling may mangyari masama sa akin, eh mananagot ka. Gusto ko talagang kalabanin, ha? 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 Bakit ba palagi mo na lang ako pinabubuhatan ng kamay? Nakakainis ka eh! Kung hindi mo na ako mahal, sabihin mo sa akin! Aalis ako! Wala akong maririnig sa akin! Ganun na. Hindi ka alis dito. Bakit? Ikaw lang kasi ang nagpapaligaya sa akin. Mas magaling ka pa rin pagdating sa kama. Daig na daig mo si Jamie. Ha? O sa bagay, pokpo ka nga pala. Tama na, Rob! Tama na! Aalis na lang Hindi ako! ka alis dito! Dito ka lang! Ha? Dito ka lang! Ha? Iwan mo ako! Tama na! Subukin mo lang umalis ng bahay at makipaghiwalay sa akin. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka naaabutan ng buhay ng mama mo! Ha? 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 Mr. Romantico. Ang pag-ibig
ko, hindi ko lubos na maisip kung paano kami nauwi ni Rob sa mapanakit na relasyon. Naalala ko pa yung mga araw na nagdaan. Nung mga panahon na sinusuyo niya ako. Kailan may hindi ko makakalimutan, lalo na yung mga matatamis na araw na punong-puno ng pagmamahalan. Akala ko walang hanggan. Pero nagkamali ako dahil wala pang isang taon ay bugbog na bugbog ang puso ko sa sobrang pagdadalamhati. Napapaisip tuloy ako kung worth it pa ba ang pag-i-stay ko sa buhay ni Rob. Oh, ba't hindi ka pa kumakain dyan? May iniisip lang ako. O nga pala, nakita mo yung isang sachet na may laman 3 kulay, light blue at green na tabletas? Oo, Saan mo nilagay? sa ibabaw ng ref. Bakit? Ano bang gamot yon? Ecstasy yun. Na-score ko kay Totoy kahapon. Ang klase ka rin. Kung hindi siya ecstasy o marijuana tinitiram. May sinasabi ka? Wala! Rob, baka naman pwedeng payagan mo na ako lumabas ng bahay. Ba't ko naman gagawin yun? Maghahanap sana ako ng trabaho. Si mama kasi balak niya ako ipasok bilang sales lady sa kumari niya. Huwag kang mag-alala. Babalik pa rin ako dito. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Totoo ba yung sinasabi mo? Gusto ko rin kasi makatulong sa mga gastusin natin. Yung sweldo mo kasi kulang pa dyan sa bisyo mo. Sige. Bahala ka. Basta kung sales lady lang ha. Huwag kang sa sideline sa pagpupokpok. Ayokong may ibang lalaki nagtatampisaw dyan sa katawan mo bukod sa akin. Angel, sigurado ka ba? Gusto mo ulit bumalik sa pagiging pokpok? Eto lang naman alam ko trabaho. Nakikita ko ng malaking pera O payag naman ba si Rob sa desisyon mo? Totoo nga niyan Nagsinungaling ako sa kanya. Sabi ko, magtatrabaho ko bilang sales lady. Meron ba sales lady nagtatrabaho sa gabi? Bakit? Hindi ba tayo sales lady? Oo nga, sales lady ng laman. Lukaret ka talaga. Tara, maghanap na tayo ng lalaking pwedeng i-table. Ay, patay. Si Rob, bukod ka na. Anong ginagawa mo dito, Rob? Ako ang dapat na nagtatanong sa'yo ng ganyan. Ba't ka nandito? Ha? Ha? Pukpok ka na naman? Ha? Ayup ka! Ay, ano ba yan? Masaktan si Angel! Ka ba kailam dito? Hindi, papatayin kita. Ay, alis! Aalis na ako! Iwan mo na ako, Rob. Nakikiusap ako. Hindi! Uuwi tayo! Hindi. Umunta ka sa akin mamaya, Angel. Angel! Rob! Nandiyan ba kayo? Rob, baka pwedeng makausap ko ang anak ko! Rob! Ma, Angel? Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Bakit puro pasabang ang braso mo? Ano yung nasa labi mo? Sugat ba yan? Hayop na lalaking yan! Nasaan ang damuhong yan? Hiharap mo siya sa akin! mapakiusap po niya na paawayin si Rob. Angel, kailangan kong pagalitan niyang asasawahan mo. Sinasaktan ka na niya. Hindi ako papayag na gagawin ka lamang niyang punching bag. Bakit, Aling Letty? Ano kailangan mo? Hayop ka, Rob! Bakit mo sinasaktan ang anak ko?
Parang hindi ko sasaktan yung anak mo. Eh, bumalik siya sa pagpupokpok na wala akong kaalam-alam. Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi pakpok ang anak ko! Pokpok ang anak mo. Katunayan nga, nagkakilala kami doon sa KTV bar kung saan siya nagpokpok. O di ba, Angel? Doon kita napulot. Rob, pakiusap. Ba't hindi mo aminin sa mama mo ang totoo? Na isa kang maruming babae nung nakuha ko. Hindi totoo yan! Bakit hindi niyo tanungin ang anak niyo kung saan niya kinukuha yung perang binibigay niya sa inyo? Kung hindi ako nagkakamali, ang alam niyo yata, nagtatrabaho siya sa Angelus Burger. Sa palagay niyo, magpapasweldo ng ganong kalaki ang isang cheap na burger stand? Angel, anak, totoo ba yun? Ma, patawad po. Kaya, totoo po ang sinasabi ni Rob. Isa po talaga akong pokpok. Isang babae, mababa ang lipad. Mr. Romantico. Umiiyak ang aking Dear Mr. Romantico, hindi nagtagal, pinalaya na rin ako ni Rob dahil na rin sa pagmamatigas ng aking ina. Nagbanta pa kasi si Mama na kapag hindi ako pakakawalan ay ipapatokhang niya si Rob sa mga kakilalang pulis. At dahil doon, tuluyan na kaming naghiwalay ng kinakasama ko. Okay lang sa akin yun sapagkat nawalan na rin naman ako ng pagmamahal kay Rob. Samantala, hindi na rin makapaniwala si Mama sa pinasok kong trabaho kaya agad ko siyang kinausap tungkol doon. kay tamis. Ma, patawarin niyo po ako kung nagsinungaling ako sa inyo. Kung hindi ko sinabi sa inyo yung totoo kong trabaho. Bakit mo naman nagawa yun sa sarili mo? Oo, mahirap tayo. Pero hindi yung rason para babuyin mo ang pagkababae mo. Nagawa ko lang po yun kasi gusto ko pong umasenso po ang buhay natin. Ayoko pong maranasan ulit yung mga araw na wala tayong makain noon. Nagtsatsaga sa kanin at mantika. At saka alam niyo po ba, gusto ko yung ginagawa ko. Hindi po. Diring-diri ako habang ginagamit ako ng mga lalaki. Diring-diri ako sa sarili ko. Ana, anak. Ana. Ang importante sa ngayon, nabawi na kita mula dyan kay Ram. Hindi ka na niya makukuha sa akin. Eh kasi pinagbantaan mo siya. Ano po sinabi niyo sa kanya? Sabi ko kapag nanggulo siya sa atin, isusumbong ko siya sa mga pulis na isa siyang drug user. O ayun, natakot. Sana po, hindi na talaga siya manggulo sa atin. At ikaw naman anak, sana naman tuluyan mo ng baguhin ang buhay mo. Maghanap ka ng isang marangal na trabaho. Hindi pa naman huli ang lahat dahil bata ka pa. Madali ka makakahanap ng bagong pagkakakitaan. Sige po, Ma. Lagi mo lang tatandaan, anak, ha? Nandito lang ako para damayan at tulungan ka. Mr. Romantico. Mr. Romantico, lumipas ang mga araw at buwan, ay unti-unti ko nang nakalimutan si Rob. Tumigil na rin muna ako sa pagbebenta ng aliw at sa halip ay tinulungan ko na lamang si Mama sa aming maliit na negosyo. Bagamat hindi kalakihan ang benta, at least sa marangal na paraan naman kami kumikita. Samantala, meron akong nakilala sa text na isang lalaki. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Boy. Nag-click kami dahil na rin siguro sa match ang personality namin. Kaya agad kami nagpasya na magkitang dalawa. Bagamat
Mabait naman siya at sweet sa personal. Gusto ko rin sa kanya yung pagkakaroon niya ng sense of humor. Kaya hindi katakatakang nahulog na ang loob ko sa kanya. Hoy, ano ba yan? Butiki naman, Ma! Ma naman ni! Ginulat niyo naman ako. Eh, sino ba kasi ang katext mo't kinikilig ka dyan? Ano po, si Boy. Boy, Textmate ko po. sino yun? Ma, huwag kayong magagalit naliligaw po siya sa akin. Ganyan na ba kayong mga kabataan ngayon? Sa text lang nagliligawan? Oh, paano? May plano ka bang sagutin ng taong yan? Sana po. Ha? Pero huwag po kayo mag-alala. Ilang beses na po kami nagkita sa personal. Mabait po siya. Bago mo siya sagutin, ipakilala mo muna siya sa akin, ha? Kikilatisin ko ang lalaking yan kung karapat dapat mo siya sagutin o hindi. Hello? Estorbo ba kita? Hindi naman. Actually, hinihintay ko nga yung tawag mo eh. Talaga? Namiss mo ako? Oo naman. Ikaw ba? Namimiss kita. Lalo na nung pinapanood ko yung documentary tungkol sa mga penguins. Ay, ganun? Bakit? Mukha ba akong penguin? Siyempre hindi. Na-inspire lang ako sa kanila. Bakit? Ano bang meron sa kanila? Alam ba mga penguins kapag nakakahanap na sila ng mamahalin nila? Mamahalin nila yon for the rest of their lives. Parang ako. Penguin pala ako by heart. Sana, penguin ka rin para may forever tayo. Buti pa ang penguins may forever. Pwede rin tayo magkaroon ng forever kung gusto mo. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng forever. At gusto ko, ikaw yun. Ibig mo sabihin, Sinasagot na kita. I love you. At gusto ko maging girlfriend mo. talaga? Sabi ko na nga ba, hindi mo rin ako matitiis eh. Dahil malakas ang kumpiyansa ko na worthy kang mahalin. Ma, magli-live-in na po kami ni Boy. Ha? Ano sabi mo? Sus! Ang bilis mo namang magdesisyon na mag-living kayong dalawa. Ilang huwag pa lang kayo magkarelasyon. Tita Leti, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ang anak ninyo. Hindi ko po siya pababayaan. Mamahalin ko po siya ng buong tapat. Live-in lang ba ang kaya mong ibigay sa kanya? Magpapakasal din po kami. Nag-iipon lang po ako ng pera. Angel, Ma, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ha? Pinag-isipan mo ba itong mabuti? Alalahanin mo, halos isang buwan pa lang kayo magkakilala ng tuntaong to. mahal po namin ang isa't isa, Ma. Apo. At sigurado po kaming pareho kami ng nararamdaman. At saka, kaya ko naman pong buhayin ang anak ninyo eh. May regular po akong trabaho. At may namana akong bahay mula sa mga magulang ko. Kung yan ang desisyon nyo, sige. Igagalang ko. Basta Angel, umaasa ako na talagang pinag-isipan mo itong mabuti, ha? At sana, hindi ka nagkamali ng desisyon. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nagdesisyon ako makipag-live-in kay Boy dahil na rin sa labis na pagmamahal ko sa kanya. At saka naging kumpiyansa naman ako na magiging mabuti siyang karelasyon sa akin. Sa katunayan, wala namang naging problema sa unang 5 taon namin bilang live-in partners. Pero, ang akala kong happy ending sa amin ni Boy ay hindi pala pang forever. Dahil
Dahil tulad ni Rob, unti-unti ring lumabas ang totoong kulay ni Boy hanggang sa naging worst na siya nang sumapit kami sa 10 taong pagsasama namin. Dahil hindi lang ako ang sinasaktan niya noon, kundi pati na rin ang anak namin si Mikoy na magsasampung taong gulang pa lamang. Bakit ngayon ka lang? Galing ako sa beer house. Ba't may angal ka? Oo, kasi naglulustay ka na naman ng pera. Tumigil ka dyan, ha? Kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, siguruhin ko yung na ma-hospital ka. Ano? Naaman mo ako? Ha? Naaman mo ako? Sige! Sige, Boy! Saktan mo ako! Ba't? Saktan mo ako sa harapan ni Mikoy! Ipakita mo sa kanya kung gaano ka kahayop! Naubos na talaga ang pasensya ko sa'yo, ha? Ay! Tama na po! Dahil lumayo ka nga sa akin dyan! Tama na po! Mikoy! Ayop ka, Boy! Ano karapatan mo saktan ang anak ko, ha? Sinusobra ka na! Ano ba talaga ang problema mo, Angel? Gusto mo naman bang makatikim ng suntok, ha? Ano? Gusto mo? Ha? Ha? Ano ba, Tay? Kamulit na kayo! Lumalaban ka sa akin, ha? Kakasa ka sa akin? Ha? Masaktan ang anak ko! Hindi porket ikaw ang lalaki dito, mag-aari-ariya ka na dito sa loob ng bahay! Ba't talaga nagkampihan na kayong dalawa? Anong klase kang tao, ha? Tingnan mo yung sarili mo! Wala kang ibang alam kundi saktan kami ng anak mo! Araw-gabi wala kang ginawa kundi umabuso sa kapangyarihan mo! Kung ituloy mo kami parang alipin! Dapat lang yan sa'yo, Angel! Asawa lang kita! At kung maghari-harian man ako dito sa bahay, karapatan ko yun! Isaksak mo yan sa kukote mo! Ano? Pati yung pananakit mo sa akin? Kasama sa karapatan mo, ganun ba? O, bakit? May angan ka? Ha? May angan ka? Ha? Ano? Ayop ka! Ha? Sige! Saktan mo ako! Ako lang naman na kaya mo eh! Magaling ka lang naman manakit sa akin! Pero sa iba wala kang sinabi! Naghahanap ko talaga ng away, ha? Wes, pagbibigyan kita, ha? 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 Tapos mo akong galitin. Eh, nadigay ka ng awa sa akin. Dahil hindi ako maawa sa'yo. Ha? Ha? Sabi na kayo, Tay! Kahayop ka! Ba't mo ako sinusunto, ha? Ikaw rin eh. Gusto mo ng away? Wes, di ba mo galit ko? Ha? 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 Magbasag na naman ako! Isang beses pang pagtulungan niyo akong dalawa. Hindi lang yung nakakabuti niyo sa akin. Kapwisit kayo! Mikoy, ano ko? Bakit ka nasakitay? Lagi na lang na tayo sinasaktan. Hindi ko alam bakit ganyan ang utay mo. Sana magbago na si Tay. Lentik na yan! Sinaktan na naman kayo ng hayop na lalaking yan! Opo, ma. Kaya dito muna kami ng anak ko. Kung pwede. Ay, sige. Tumito muna kayo ni Mikoy. Ay, naku, grabe, Angel. Pagkang maga yung mga braso ng anak mo. Aray! Aray ko po! Oo, pasensya na ako, pasensya na. Angel, halos 13 taon na kayo nagsasama ni Boy. At sa loob ng 13 taong yun, madalas kanya saktan. Mahal mo pa rin ba lalaking yun? Mahal ko pa rin po ang asawa ko, ma. Lintek, oo. Naniniwala ako na magbabago din si Boy. Siguro kaya siya ganun. May problema lang siya na hindi niya masabi-sabi sa akin. Pero kahit na may problema pa siya, wala pa rin siya karapatan na saktan kayo mag-ina. Ayoko na pong bumalik doon sa bahay natin, Day. Baka saktan ulit tayo ng itay. Pero anak, Kung gusto mong bumalik kay Boy, hindi kita pipigilan. Pero si Mikoy, dito muna siya sa akin titira. Ako muna ang bahala sa anak mo.
Ayoko matromang apo ko nang dahil dyan sa kawalang yaan ng asawa mo. Nasaan na kaya si Boy? Ano na kaya nangyari sa lalaking yun? Kanino na naman kaya siya nakitulog? Ano ba to? Kinakabahan ako. Sana wala nangyaring masama sa asawa ko. Malaban na nga lang itong mga damit ni Boy. Kanino kaya nakikitulog na kamag-anak si Boy? Hindi kaya niloloko lang ako ng asawa ko? Baka sa ibang babae siya nakikitulog. Tapos sinasabi lang niya sa akin na sa kamag-anak siya nakikitulog. Fidel, dito lang ako. Baho naman ang brief ni Boy. Amoy malansa. Huwag mo sabihin sa akin na inaamoy-amoy mo na naman ang beef ko. Bakit ngayon ka lang? Kanino ka na naman nakitulog? Nandun ako siyempre sa bahay na utol ko. Kuya Nelson. Sasabi ka ba sa akin ng totoo? Oo, bakit? Pumunta ako sa bahay ni Kuya Nelson kagabi. Pero wala ka doon. Boy, bakit ba kailangan mo pang makitulog sa ibang bahay samantalang may sarili naman tayong bahay? Huwag ka namang makialam sa akin, pwede pa? Gusto kong matulog sa ibang bahay, anong magagawa mo? Bakit? Nakikitulog ka ba sa babae mo? Babae? Paano ako nagkaroon ng babae? Ay, naku, masyadong personal na yung tanong mo, ha? Laban mo na lang yung mga damit ko, pwede ba? Isama mo na rin itong mga damit na dinala ko kagabi. Laban mo na rin. Teka. Pakidamay na rin itong suot kong damit. Dali, ubarin ko lang. Ayan. Teka. Saan ang galing yung mga kalmot mo sa katawan, ha? At saka, Anong problema mo? Kung maka-inspeksyon ka sa akin, para ka naghahanap ng amag sa tinapay. anong tawag mo dito, ha? Pasa. Hindi yan pasa. Chikinini yan. Bakit ka nagkaroon ng ganyan, ha? Oy, alam ko iniisip mo, ha? Huwag mo akong pag-iisipan ng masama, Angel. Paano hindi ako mag-iisip ng masama? Ayan, o, tingnan mo. Tingnan mo yung mga nasa katawan mo. Saan galing yan, ha? Kanino ka ba nakitulog, ha? Sa kabit mo? Bakit? Nag-resting ba kayo sa kama? Maglaba ka na lang dyan! Pwede ba? Tumatapon yung tubig, oh! Magtapat ka nga sa akin! Ano, boy? Kaya ka ba madalas wala dito sa bahay dahil sa kabilang bahay ka na? Ha? Kaya siguro nito mga nagdaang buwan kakaiba na yung mga kinikilos mo. Biruin mo, dati-dati hindi ka naman nagpapabango, tapos ngayon, gumagamit ka na? At saka, kailan ka pa natutong gumamit ng baby oil? Ha? Ano? Boy! Nalala ko ba ng bako? May iba ka na ba babae, ha? Ano? Sumagot ka! Wala akong ibang babae! Huwag kang ang praning dyan! Ito mga pasa ko, nakuha ko yan sa aksidente kagabi. Nahulog ako sa puno ng mangga. Kasi, pinapitas ako ni tatay ng mangga. Itong mga ito, hindi ito chikinini. Mga pasa ito. Siyempre, nahulog ako sa puno. Kaya magkakapasa ang katawan ko. Sige! Deny pa! Kahit buking ka na! Huwag mo ako lukohin, boy! Hindi tanga ang kaharap mo! Kung ayaw mong maniwala, edi huwag! Bahala ka sa buhay mo! Oo, huwag mo ako talikuran! Hindi pa tayo tapos! Walang niya ka! Bakit mo ko pinuhusan ng tubig, Amanda? Maniloko ka kasi! O, Angel, ha? Kahit naman babae pa ako, wala kang pakialam. Ah, ganun? Ano ko? Bakit ko talaga? Bulisit ka! Bakit mo ako sinampal? Ikaw sumusobra ka na, ha? Gusto mo pa yata nasasaktan ka, ha? Ha? Aray! Natiwan mo nga mga braso ko nasasaktan ako! Ano ba, boy? Ayaw mong
nasaktan. Pwes magtino ka! Tsap ka na! Salot ka sa buhay ko! Mr. Romantico. Umiiyak ang aking Dear Mr. Romantico, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Angel, Tubong Tarlac City. Kinimkim ko ang bawat sakit na dala sa akin ng pagmamahal ko kay Boy. Tulad ng dati, ayaw ko makita nila na nagdurusa ako. Kaya ginawa ko pa rin ang lahat para mag-pretend na okay sa mata ng marami. Pero lalo lang ako nasaktan nang minsan pakialaman ko ang cellphone ng asawa ko nang hindi niya alam. Doon ay natuklasan ko na may kalaguyo siyang nanggangalang Irish. di malilimutan. Dito nagtatrabaho yung kabit ni Boy. Hindi raw ito ah. Opo ma, dito po nagtatrabaho yung kabit ni Boy. Nalaman ko to nung minsan binuksan ko yung cellphone niya. Nabasa ko yung palitan nila ng messages sa messenger. Diyos ko ma, pok ang kabit ng asawa ko. Tingnan mo yun, oh. Yung babae yun yata may-ari ng beer house na ito. Halika na. Tanong tayo. Teka, kilala ko yung babae yun ah. Kaibigan ko yun eh. Si Laika? Tara, puntahan natin. Laika? Laika, ikaw ba yan? Oy, Ben! Ay! Long time no see! Oy, kailan pa tayo huling nagkita? 10 years ago? Oh, na-miss kita, Laika. Ikaw rin. Ay, siya nga pala kasama ko, mama ko. Ay, Ikaw ba yung may-ari ng beer house na ito? opo. Ako nga pong may-ari nitong Laika's Cake TV Bar. Sensado ka na talaga. Man, pinalad lang ng konti. Oh, anyway, pasya kayo dito. Ay, oo. May itatanong lang sana ako sa'yo. May kilala ka bang Irish si Bartolome? Eh, dito raw kasi siya nagtatrabaho sa beer house mo. Irish Bartolome. Irish si Bartolome. Ah! Si Trixie May ba yung tinutukoy nyo? Siguro nga. Bakit? May atraso ba sa inyong lukaret na yon? Kakausapin ko lang sana. Mahalagang bagay. Ay naku, wala na si Trixie May dito, kaalis lang. Kasama niya yung boyfriend niya. Boyfriend? Oo. Like, kilala mo ba kung sino yung boyfriend ni Trixie May? Oo, regular customer namin yun dito eh. Boy ang pangalan. Ma, siya nga. Si Trixie May nga po yung Irish Bartolome na kabit na asawa ko. Walang hiya talaga yung asawa mo, Angel, oo. Asawa ka ni Boy? Ay, teka, sabi niya sa akin, binata siya. Sa maiwala ka o hindi, asawa ko talaga si Boy. May isa nga kami anak na lalaki eh. Ganun ba? Alam mo ba kung saan nakatira si Irish? Trixie May o kung sino man tarantadong yon? Sa pagkakaalam ko nakikitira lang si Trixie May doon sa kaibigan niya. Ay, taga-Baragon doon pa kasi yung babaeng yun eh. Ay, unfortunately, di ko alam yung address ng kaibigan niya, kaya ang maibibigay ko lang sa inyo ay yung kanyang cellphone number. Just in case na gusto niyo siyang butaktakan sa phone. Sige, Laika. Kukunin ko yung cellphone number ni Trixie May. Wait lang ha. Hahanapin ko muna sa mga contacts ko. Saan na ba yun? Ito. Forward ko sa inyo. Salamat, Besh. Uy, wala yun, Angel. Maliit na bagay. Bakit ang tahimik mo dyan? Nakausap ko sa phone yung kabit mong si Irish. Ano? Paano? Teka. Pinakialaman mo yung cellphone ko? Bakit? Masama ba? Karapatan ko yon kasi asawa mo ko. Ano sinabi mo kay Irish? Ilawin mo? Niloko mo yung babae? Ang sabi mo sa kanya, binata ka? Kaya pag nakita kayo, humanda ka raw sa kanya. Hayop kang babae ka, ha? Bakit? Ha? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano ba kasalanan ko sa'yo para saktan mo ako? Ang ayoko sa'yo, pakialamera ka! Natural! Karapatan ko yung bilang asawa mo! Ang sakit na ginagawa mo sa akin! Hindi pa ba ako sapat sa'yo?
Kung magsalita ka, parang hindi ka pokpok dati. Kung ayaw mo na sa akin, sige, sabihin mo lang. Aalis na kami ni Mikoy. Kung gusto mo sumama dyan sa bakbak mong kabit, bahala ka! Sige! Lumayas ka na rito! Bukas! Hindi na kita gustong makita pa! O ano pa, hinihintay mo maging pake ka na? Bakit hindi mo magawa? Ha? Hindi mo kaya! Kasi, kapag umalis ka sa poder ko, mamamatay ka sa gutom! Sigurado, babalik ka lang sa pagpapokpok mo! Aminin ko, hindi ko magawa yun kasi natatakot ako mawala ng ama ang anak ko. Yung pala takot ka eh. Bakit kung ano-ano pa yung mga sinasabi mo dyan? Alam mo, kung gusto mo talagang umalis, matagal mo nang ginawa. Pero hindi eh. 13 years kang nagtitiis sa akin. Bakit? Kasi kahit papano may naiita ka sa akin. At sa mga magulang ko. Ay naku, Angel. Tigilan mo na ako sa mga kadramahan mo. At saka huwag kang mag-alala. Pastime ko lang si Irish. Hindi ako seryoso sa mga pokpok na katulad niya. Mr. Romantico. Mr. Romantico, dahil sa sama ng loob ay nagpa siya muna akong umalis sa tinitirahan namin ni Boy at sa halip ay bumalik ako sa bahay ng aking ina. Doon muna ako tutuloy habang nagpapalipas ng galit kay Boy. Oo, mahal ko pa rin si Boy, pero galit na galit ako sa ginawa niyang pagtataksil sa akin. Mikoy, kumusta ka na anak? Ito po. Ayos lang po ako kay Lola. Si Itay po, kumusta na po siya? Nag-aaway pa rin ba kayo? Ayos lang ang itay mo, anak. Pero nag-away na naman kami. Kaya dito muna ako para magpalipas ng sama ng loob. Eh kasi naman, Angel, ilang beses ko na sinabi sa'yo na iwan mo na yan si Boy. Kaso hindi ka nakikinig sa akin. Ewan ko ba? Pero may pagkamasokista ka yata? Hindi naman po sa ganon. Opo, aaminin ko na may pagkakataong napupuno na ako sa kanya. Pero kasi, nananaig pa rin sa akin yung pagmamahal ko sa asawa ko. At naniniwala ako na kaya pa niyang magbago. Ewan ko sa'yo, anak. Eh kung ako nga po nagbago, tumigil ako sa maduming gawain. Si Boy pa kaya? Sana magbago na si Itay para mabuo uli yung pamilya natin. Isa pa yun, anak. Kaya hindi ko mahiwalayan si Boy. Etong si Mikoy, palaging pinagdarasal sa Diyos na sana magkaroon ng himala at maging mabait na si Boy. Eh syempre man, nakukonsensya ako sa tuwing naiisip ko na hiwalayan ko ng asawa ko. Angel, Basta para sa anak ko, ma. Handa po ako magtiis. Matulog ka na, Mikoy. Tama na yung paglalaro sa cellphone. May pasok ka pa bukas, baka mapuyat ka. Opo, ay. Oh, eto mga unan at kumot. Ay? Kailan po tayo babalik kay Itay? Gusto mo na ba makasama ulit ang tatay mo? Opo. Namimiss ko na po siya. O sige, sa susunod na linggo uuwi na tayo. Oh, may tumatawag po sa cellphone niyo. Oo nga, ang tatay mo tumatawag. Hello? Angel, Kumusta ka na, boy? Bakit umuubo ka? may sakit kasi ako.
Mag-aapat na araw na. Di ko na kayang tumayo ng matagal. At saka madalas akong may hilo. Ganun ba? Ako, pakiusap. Tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya mag-isa. Ngayon na kayo ni Mikoy. Maawa kayo sa akin. Sige. Sige, boy. Uuwi na kami ng anak mo bukas. Mr. Romantico. Mr. Romantico, labis ako naawa kay Boy nang malaman ko may sakit siya. Kaya nagpa siya akong umuwi ulit sa bahay. Isinama ko na rin ang anak naming si Mikoy. At doon ay buong puso kong pinagsilbihan ng aking asawa. Oo, maaaring nagkamali siya sa akin. Pero natutunan ko na rin siyang patawarin noon dahil mahal na mahal ko pa rin siya. Bumababa ng lagnat mo, boy. Buti naman kung gano'n. Kung hindi pala kami umuwi ni Mikoy, baka malala na yung sakit mo. Kasi naman kayo, niiwan niyo ako palagi. Bakit kasi hindi mo tinawagan si Irish? Sigurado aalagaan ka nun. Angel, wala na akong kapet. Hiniwalayan ko na siya, dati pa. Di ka ba natutuwa? Bakit naman ako matutuwa? In the first place, hindi mo naman dapat ginawa yon dahil asawa mo ko. Sa totoo lang, si Mikoy ang dahilan kung bakit kami umuwi. Masyadong nag-aalala sa iyo yung bata. Mahal na mahal ka ng anak mo. Angel, Alam mo, wala ako ibang dinadasal sa Diyos kundi magbago ka ng pakikitungo sa amin ng anak mo. Sana isang gabi, bigla mo nalang ma-realize ang kahalagahan namin ni Mikoy sa buhay mo. Sana maging mabuti ka ng asawa at ama. Yun lang, boy. Simpleng kahilingan lang. Sana pagbigyan kami ng Diyos. Bakit? Hindi mo ba kaya magpakatino? Ay, kaya hindi na ako umaasa na magbabago ka. sorry, Angel. Ano ibig sabihin ng sorry mo? Ha, boy? Magbabago ka na? Humihingi ako ng dispensa sa mga naging pagkukulang ko sa inyong dalawa ni Mikoy. Magbabago na ako. Magiging responsableng asawa at ama na ako. Pakiusap lang. Huwag niyo akong iiwan ni Mikoy. Ayoko mag-isa. Hindi ko gagawin na iwanan ka. Dahil asawa kita, boy. Ano ba yun? Ano ba yung mga pinapabili sa akin ni Inay? Ano ko nga sa lista? Ay, di pa pala ako makakabili ng muntika. Ay, sita yun ah. May kasamang babae. Tsaka isang batang lalaki. Sino kaya yun? Oh, hinalikan ni Itay sa noo yung babae. Kailangan malaman ito ni Inay. Sigurado kami, Koy? Opo, Inay. Talaga pong nakita ko. May kasamang babae si Itay. Tapos, may karga-karga pa siyang batang. Di ko alam kung anak niya yun. Sabi ko na nga ba, hindi na talaga magbabago yung tatay mo. Sagat-sagaran na talagang panluloko niya sa atin.
Tay, bakit ganun si Itay? Hindi pa po ba tayo sapat sa kanya? Anak, wala tayo naging pagkukulang sa tatay mo. Minahal natin siya, inintindi, dinamayan sa mga problema niya. Siya ang may mali. Siya ang may pagkukulang sa atin. Ihiwalayan niyo na po ba ang Itay? Alamin ko muna ang buong katotohanan. Pag nakumpirma ko na totoong nangangaliwa ulit siya sa akin, iiwanan na natin siya, Mikoy. At sana maintindihan mo kung ano man ang magiging desisyon ko sa relasyon namin ng tatay mo. Mr. Romantico. Umiiyak ang aking Dear Mr. Romantico, bakit ganito ang pag-ibig? Luha na lang ba ang palagi kong makakamit buhat sa kanya? Sa totoo lang, pagod na ako. Gusto ko nang sumuko sa pagmamahal ko kay Boy. Kaya dasal ko na lang palagi noon sa may kapal. Sana magbago na ang aking kapalaran at makita ko na ang totoong kapayapaan sa aking buhay. di malilimutan. Richard, ang ginagawa mo? Bakit ka nag-i-empake? Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Hindi ka alis. Balik mo nga ang gamit ko. Boy! Huwag mo nga akong pakialaman sa gusto kong gawin. Aalis kami ng anak mo sa ayaw mo man at sa gusto. Hindi mo isasama ang anak natin. At bakit hindi ko isasama si Mikoy? Hindi ko siya iiwan sa'yo. Mapapabayaan mo lang ang anak natin kasi mas inaasikaso mo yung anak ng kabit mo. Tumigil ka, Angel, ha? Basta hindi ka aalis dito. Hindi mo na kami mapipigilan. Ganon. Hinahamon mo ako? Kapag nagpumilit ka pa na umalis, makakatkin ka ulit sa akin ang sakit ng katawan. Tama na! Lumayo ka sa akin. Hayop ka! Lumayo ka! Lumayo Ano ka! Kayip ka babae ka! Huwag mo kong hampasin na ba? Masabi ka na. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? Kung nalaman ko lang na ganyan ang ugali mo noon, hindi na sana ako nakisama at nagpabuntis sa'yo! Hayop ka talagang babae ka, ha? Agad! Ha? Sinasaktan mo kami kasi totoo hindi mo kami mahal! Hindi kami mahalaga sa buhay mo! Kung hindi kayo mahalaga sa akin, matagal ko na kayong iniwan! Kung hindi ko pa nakumpirma sa mga kaibigan mo na nakipagbalikan ka kay Irish, wala akong kaalam-alam na niloloko mo lang ulit ako! Sobrang sakit na! Masakit sa akin na malaman sa ibang tao na mas mahal mo ang kabit mo! Masakit sa anak mo na malamang mas inaaruga mo yung anak ng kabit mo sa ibang lalaki kaysa sa sarili mong kadugo. Tapos nabalitaan ko rin na balak mo pang aguin yon. Anong klaseng katangahan meron ka? Ha? Sabihin mo sa akin! Kung gusto mong umalis kasama ang anak mo, sige! Umalis kayo! Pero oras na umalis kayo sa poder ko, huwag na kayong babalik! Oo! Talagang hindi na kami babalik sa'yo. Kahit na magmakaawa ka pa, kakalimutan ko na naging asawa kita! Mr. Romantico. Mr. Romantico, nagpasya akong makipaghiwalay na kay Boy. Akala ko, makaka-move on na ako sa kanya. Pero nakita ko na labis na naapektuhan ng aming anak na si Mikoy sa nangyari. Gusto niya makasama pa rin ang kanyang ama. At palagi niyang tinatanong sa akin kung babalik pa ba kami sa bahay namin o kung kailan kami magkakabati ng tatay niya. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kailan may Angel! Mag-usap naman tayo. Pakiusap. Harapin mo naman ako. Angel!
Kapal naman ang mukha mong pumunta pa rito? Si Angel po, pwede ko po bang makausap? Hindi! At saka para ano pa? Para kausapin mo siya. Ano? Hihingi ka ng tawad? Pagkatapos ano? Gagawin mo na naman ulit? Hoy, boy! Ilang beses ka nang pinagbigyan ng anak ko. Pero ilang beses mo rin siya niloko at sinaktan. Tama na yon! Kawawa na yung mga ina mo sa mga kawalang hiyan mo. Nay Leti, pakiusap po. Pakiusap, malis ka na! Hindi ka na kailangan ni Angel. At kahit humingi ka pa ng tawad at makiusap na bumalik ang mag-ina mo sa'yo, hindi na sila babalik! Wala. Ang sarap po ng spaghetti niluto niyo. Ay, syempre naman, Mikoy. Sinarapan ko ang pagluluto kasi paborito yan ang pinakamamahal kong apo. Thank you po. Oh, Angel, ikaw. Bakit hindi ka pa kumain? Hoy, bitawan mo nga muna yung cellphone mo pag nasarap ng pagkain. Nag-text po sa akin si Boy, ma. Humingi ng sorry. Eh, ano ngayon? Diyan lang naman siya magaling. Magpaawa. Ay, kumusta na po si Itay? Hindi na po ba tayo babalik sa kanya? Hindi na kayo babalik pa sa tatay mo, Mikoy. Kawawa naman po siya. Ay, hindi. Hindi kawawa itay mo. Malaki ang kasalanan niya sa inyo. Mas mahal niya ang kabit niya at ang anak nito sa ibang lalaki. Kahit na po, ganun yung ginawa niya sa amin ni Inay. Tatay ko pa rin siya. Sabi po ng teacher ko, dapat marunong po tayo magpatawad. Oo, apo, tama yung sinabi ng teacher mo. Oo, patawarin mo ang iyong ama. Pero huwag kang makakalimot. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng Diyos na makaalis sa masalimuot na buhay na binibigay sa inyo ng tatay mo. Abay, huwag na kayong bumalik pa. Tay, kayo po. Ayaw niyo na po ba talaga kay Itay? Anak, kumain na lang muna tayo. Tara, ubusin na natin itong spaghetti niluto ng lola mo. Angel, anak, bakit ba hindi ka pa natutulog? Iniisip ko lang po yung sinabi ni Mikoy kanina. Ma, babalik na po kami kay Boy bukas. Ha? Ano? Seryoso? Angel naman. Humingi lang ng sorry sa'yo. Yung mokong na asawa mo, naniwala ka naman agad. Ilang beses ka nang niloko ni Boy. Tama na yun. Ma, Alam mo kung anong problema mo, ha, Angel? Hindi ka nag-iisip. Madali kang bumigay sa mga paawa at pangako sa iyo ng mga lalaki. Ang hindi mo alam, niloloko ka lamang nila. Pag nakuha na ang gusto nila sa iyo, tatapong ka na lang ng basta-basta. Alam mo kung anong tawag dyan, Angel? Marupok. At ang pagiging marupok mo, ang siya magpapahamak sa iyo. hindi ko naman gagawin ito para sa akin. Para sa anak namin. Ayoko lumaking walang ama si Mikoy. Oh, pero ang problema, walang pakialam ang asawa mo sa inyong mag-ina. Pinababalik lang niya kayo ng bahay para ano? Ha? Para ano? Para gawing alipin. Hindi niya makuhang mabuhay na mag-isa. Yung kabit niya, nako, malamang ayaw nang mag-alaga sa kanya. Angel, makinig ka naman sa akin. Nakawala ka na sa kanya eh. Kaya mong mabuhay nang wala siya, anak. Hindi mo deserve ang mga lalaking katulad ni na Rob at Boy. Mr. Romantiko. Sa pagkakataong yun, Mr. Romantico, ay
ay nagpasya na lamang akong wag nang balikan si Boy. Alang-alang na rin sa kapayapaan ng lahat. Pagod na rin kasi akong ipaglaban ng aking pagmamahal na alam kong wala na rin kahihinatnan. Tay! Mikoy. Angel. Namimiss ka ng anak mo, kaya sinamahan ko siya dito. Bale, bumibisita lang kami. May pasalubong po kami sa inyo. Eto po, Ano ito, anak? paborito nyo. Isang box ng ensaymada. Oh, salamat. Halika, pumasok muna tayo sa loob. Tara po, Nay. Hindi na ba talaga kayo papalik sa bahay? Mas makabubuti kung doon na kami sa bahay ni Mama. Para tahimik ng buhay natin. Hindi bale. Papayagan ka naman ni Mama na dalawin ang anak natin. Yan na ba talaga ang desisyon mo? Natuloy yun ang makipag-ibalay sa akin. Oo. Para magkaroon ka ng pagkakataon na makasama mo na si Irish. Isusuko na kita sa kanya, Boy. Angel, Malaya na kayong magsama ni Irish. Sana maging maligaya kayong dalawa. paano ka? Hindi na ako naghahangad na makakita ng bagong pag-ibig. Sapat na sa akin ang mama ko at ang anak ko. Salamat, Angel. Hindi man ako naging mabuting asawa sa'yo. Nandiyan ka pa rin para damayan ako sa mga oras na bagsak ako. Salamat sa ilang magagandang alaala natin. At patawarin mo ako kung madalas kitang saktan. Pinapatawad na kita, Boy. Ma, Ako, masaya anak ko ngayon na. Ano ba meron na? Teka, hulaan ko. Promoted ka ba sa trabaho mo? opo, Ma. Oo, sabi na. From sales lady, ngayon head cashier na po ako. Pero hindi lang po yun ang dahilan, kaya ako masaya. Dahil gagraduate ang elementary si Mikoy with third honorable mention. Isa pa rin po yun, pero may isa pa. Hoy, teka! Huwag mo sabihin sa akin, meron ko na ulit boyfriend. Hindi po yun. Wala na po akong panahon sa love life. Masaya na po ako sa buhay ko ngayon. Hindi ko kailangan ng sakit ng ulo. Ano nga ang dahilan? Bakit masaya ka? Kasi ganito yun, Ma. Oh. Sa pinagtatrabahuhan ko, meron silang pautang para sa mga empleyado nila. Di ba, nangangailangan kayo ng puhunan para sa pangarap ninyong online bakery business? Oo, yun. Naaprubahan po yung application ko. Oh, talaga? Opo! Kaya kapag na-receive ko na yung pera, pwede na po kayong magsimula ng negosyo nyo. Ay, Huwag kayong mag-alala, maliit lang naman yung interest ng loan eh. At saka sigurado naman akong papatok ang negosyo natin. Ang sarap nyo kaya magluto at mag-bake. tama. Bala ko magnegosyo ng nauusong kay Kinkan. Oh, sigurado, bebenta yon. Kasi malapit ang magpasko. Basta Ma, ano man ang pasukin ninyong negosyo, tutulungan namin kayo ni Mikoy. Nga pala, kalimutan ko. Kanina habang nasa trabaho ka,
dinalaw ni Boy yung anak mo. Oh, talaga po? Nagdala pa nga siya ng pasalubong sa amin ni Mikoy eh. Buti naman. At bati na kayo ni Boy. Kinalimutan ko na yung kasalanan niya sa iyo dati. Napatawad ko na siya. Kasi nakita ko naman na kahit hiwalay na kayo, hindi naman siya nakakalimot sa obligasyon niya sa anak mo. Mukha naman nagbago na siya. Masaya na si Boy sa buhay. Kapiling yung bago niyang asawa. Masaya rin ako para sa kanya. Ay, Angel, buti naman nakabangon ka na. Opo, naka-move on na ako sa mga masasakit na alaala. At hindi na rin po ako marupok. Talaga? Opo, may mga nanliligaw sa akin ngayon, pero wala. Wala na sa plano kong mag-asawa. Kumpleto na rin naman kasi ang buhay ko eh. Kasama ko kayo ni Mikoy. Ay, naku, salamat po, Diyos ko. Talagang sobra ang pasasalamat ko sa kanya dahil hindi niya ako pinabayaan. Ang hirap talaga. Pag ganitong oras, bumiyahe sa bus. Punuan tapos siksikan. Ay, teka. Parang kilala ko itong lalaking nakatalikod sa harapan ko. Aray ko! Ano ba yan? Ang sakit! Miss, okay ka lang ba? Angel, ikaw ba yan? Ha? At, kilala mo ako? Teka. Lester? Lester, yung kaklase ko ng high school? At kauna-unahang lalaki ng ligaw sa akin? Ako nga. Buti naman natatandaan mo pa ako. Kumusta ka na? Tagal din natin hindi nagkita. Oo, ako nga rin. Hindi ko akalain na magkikita pa tayo muli. Eto, ayos naman sa buhay. Kahit na kakahiwalay ko lang sa asawa. Ikaw, pamilyado ka na ba? Binata pa ako. Oo, talaga? Wala ka pang asawa hanggang ngayon? Oo. Hindi nga. Oo nga eh. Maniwala ka sa akin. Simula nung binasted mo ako nung high school, hindi na ako nanligaw pa ng iba. Actually, sinubukan kong pumasok sa seminaryo, kaso na-realize ko din eventually na hindi yun ang calling ko. Ganun ba? Angel, hindi pa rin nagbago yung tsura mo. Simula nang graduate tayo ng high school, maganda ka pa rin. Ikaw rin, Lester. Hindi ka pa rin nagbago. Bolero ka pa rin. Oh, so, saan ang lakad mo ngayon? Pupunta ako ng mall ngayon. Alam mo na, mommy duties, mag-grocery. Tamang-tama. Ibay na tayo. Sure, Lester. Alam mo, Angel, masaya ako ngayon kasi nakita tayong muli. Baka siguro, isa ito sa plano ni God para sa atin. Baka nga. Let's see. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi man ako sinwerte kina Rob at Boy, ay masaya na rin ako kapiling ang aking anak, ina, at mga kapatid. At sa ngayon, mukhang may bagong pag-ibig na nabubuo sa aking puso. Si Lester, ang kauna-unahang lalaking nagmahal sa akin, pero binasted ko nung high school. Ngayon ay nagbabalik siya para mahalin ako muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nagmamadali sa pag-ibig. Bahala na ang tadhana kung kami ba talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Hanggang dito na lamang, Mr. Romantico, ang aking ikukwento sa inyo.
Oo, medyo bitin sa part ng love story namin ni Lester. Kasi, kasalukuyan sinusulat pa yun ni God. Pero kapag nagkaroon ng pagkakataon, muli akong susulat sa inyo para i-share ang aming nabuong love story ni Lester. Muli ay maraming salamat sa inyo. Lubos na gumagalang, Angel. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod: Lionel Benamin, Chiquit Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Chris Nasenga, sa direksyon ni Rosana Villegas. Mga giliw naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko.